patapos ang konstruksyon sa malaking bahagi ng port na dapat sana mapapadali sa palitan ng kalakal sa Northern Luzon. Kaya plano ngayon ng provincial government na i-alok sa mga pribadong ahensya ang Pantalan para gawin itong container seaport. Pwede rin daw ito maging subport ng San Fernando City, La Union. May investor na raw na magpupondo sa pagpagawa ng kakailanganing pasilidad. Hinihintay na lang daw ng provincial government ang pinal na Memorandum of Agreement mula sa lokal na pamahalaan ng SWAL. Sakaling matuloy, makakatulong ito hindi lang daw sa ekonomiya ng Pangasinan, kundi sa paghahanap ng solusyon sa port congestion sa Maynila. Sa ngayon, mahigit 70,000 container ang nasa pier ng Maynila. Sobra-sobra ito sa kayang i-accommodate ng Pantalan bilang solusyon sa port congestion. Umarkila ng barko ang mga terminal operator para may mapagsakyan ng mga container van patungong Subic. Ang priority sa biyahe, mga container na matagal nang nakatenga sa pier. 14 na milyong piso inilaan para sa 2 linggong operasyon. Pero ngayon pa lang, halos puno ng bakanting espasyo sa Subic Bay International Container Terminal. Ayon sa Philippine Ports Authority, posibleng lumala pa ang port congestion pagpasok ng bare months kung kailan dumadagsa ang maraming importasyon. Muling giit ng ahensya na iipon ng mga container sa Pantalan dahil sa mabagal na delivery ng mga truck. Isinisisi pa rin nila ito sa truck ban sa Maynila. Kahit daw kasi may express lanes, nagagamit lang ito ng mga truck na patungong North at South Luzon. Hirap pa rin ang pag-deliver sa mga warehouse sa loob ng Metro Manila. Kung hindi raw luluwagan ng regulasyon sa mga truck, posibleng mabulok ang mga iangkat na prutas, gulay at iba pang produkto na ibebenta sa panahon ng Pasko. Kahapon, inaprubahan sa Kongreso ang resolusyon nagsusulong sa 3 buwang pagpatigil sa truck ban sa lungsod ng Maynila. Handa naman daw si Manila Mayor Joseph Estrada na pag-usapan ito. Napag-uusapan naman yan. Pero kung makakasama sa Manila, medyo tututol tayo. Jasmine Gabriel, Nagbabalita Pilipinas.